Kasi, pag tinawag mo presidente, sasabihin sa'yo ni presidente, nasaan yung 20,000? Pakita niyo sa akin mga listahan. Sino yan? Kailan namatay yan? Anong petsa niyan? Anong okasyon yan? Abogado ito eh. Of course. Hindi ba? Kaya useless. Kung wala kayo may sagot, huwag niyo nang tawagin, mapapahiya lang kayo. Sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos sa isa pong pagdinig o sa isa pong event sa Philippine National Police na kanya pong na-quote that everything has gone down, theft has gone down. Ito yung crime rate, kumbaga, at yung pero mataas pa rin daw yung index crimes and other form of crimes. At least, sabi ng Pangulo, we can say that we are doing better. That's a big word, Attorney Sal. Better than we were before. Ano po ang tugon po niyo doon, sir? Marami na namang has gone down. Criminality and so forth and so on has gone down. Economy has also gone down. His popularity and trust rating has also gone down. Kaya tama siya. Yun yung totoo. Yan. In addition to. Oo. Kasi, alam mo naman, Attorney Sal, matindi ang law enforcement ng panahon ng Duterte administration. At nararamdaman ng tao sa ground. Di ba, Attorney Sal, mas mahalaga yung komento ng tao kung feel ba nila na safe maglakad ng madaling araw. Ikaw, feel mo ba? Hindi ako sumasakay ako eh. Kahit sumasakay ka. Iba talaga ang atmosphere. Maraming riding in tandem, pak! Patay. Mahirap ngayong panahon. So, kaya alam mo ako, natutuwa ako. Pagpunta ko sa Marikina, Mayor Marcy. meron ko nadaan ng mga pulis. Ni-stop nila yung mga motorsiklo, mga riding in tandem. But sabi ko, yan ang tama. Kasi hindi mo alam, baka yung hinuhuli mo, may babarilin na. Right. Dapat ganyan, palaging visible ka at saka talaga nag-i-inspection ka. Right. Maraming salamat, Attorney Sal. Planong ipatupad ng pamahalaan ng right sizing ng mga tauhan po ng PNP para mapag-ibayo daw ang police visibility sa bansa. Pinay-aral naman ng Malacanang ang posibilidad na lumikha ng isang legal department sa loob ng PNP. Ang mga usapin ay natalakay sa PNP Command Conference sa Campo Crame. Si Creselyn Catarong sa report. Plano ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police na ipatupad ang right sizing ng mga tauhan at mapaghusay pa ang police visibility sa buong bansa. Sa press briefing sa Malacanang nitong Miyerkules, ipinaliwanag ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na nais nilang i-maximize ang pwersa ng pulisya upang maiwasan ang duplicity ng trabaho. Dagdag ng kalihim, nais din nilang tiyakin na ang mga opisyal ng pulisya ay nakatutok sa pagtatrabaho sa antas ng komunidad. Nang tanungin kung ang right sizing ng mga tauhan ng PNP ay mangangahulugan ng kawalan ng trabaho para sa ilang pulis, sinabi ng DILG chief na wala silang intensyong tanggalin ang mga pulis sa kanilang pwesto. Bagkus, i-reassign lang anya sila sa ibang tungkulin. Kasi ang nangyayari yung iba nasa office lang, nagkakaroon ng duplicity of work, yung ang report ni Chief PNP. Ang sabi ng Pangulo, tama yan, para imbis na nasa opisina yung mga pulis, at least nasa baba. Importante sa grassroots, nasa baba. Samantala, ipinag-utos ng Malacanang ang pag-aaral para sa posibilidad na lumikha ng isang legal department sa loob ng PNP bilang bahagi ng pagsisikap na protektahan ang kapakanan ng mga pulis laban sa mga harassment at akusasyon. Binigyang diin ni Secretary Abalos ang kahalagahan ng magkaroon ng opisina na magbibigay ng libreng legal aid sa mga pulis, lalo na sa usapin ng raid sa mga illegal na droga. Basta ang pulis ay mag-raid, tapos because of technicality, let's say 3-witness rule, madismiss yan, babalikan niyang mga pulis, didemanda yan. So once ikaw ay pulis, mademanda ka, gagastos ka sariling pera mo sa abogado, kinakabahan ka pa, suspended ka pa, pending investigation, ayaw mo nang ma-assign pa sa drugs. Ayaw mo na. At nangyayari yan. Ang pangangailangang lumikha ng legal department ng PNP ay magsisilbian niyang defense counsel ng sinumang pulis na sinampahan ng iba't ibang reklamo. Ipinahayag ng pamahalaan na hindi maaring baliwalain ang kapakanan ng mga pulis na nag-alay ng kanilang buhay sa paggawa ng mabuti, ngunit hindi kayang magbayad ng abogado o humingi ng serbisyong legal. Nitong araw ng Martes, nagkaroon ng ikalawang PNP Command Conference sa Camp Crame sa Quezon City kung saan tinalakay ang mga nabanggit na usapin, maging ang operational accomplishments ng PNP at iba pang mga issue.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Cresilyn Catarong, SMNI News. Attorney Sal, ano po masasabi ninyo sa mga updates dyan po sa Philippine National Police? Anong right sizing? Ang kailangan nyo mga pulis. Kukonti ang pulis natin eh. For every policeman, ilan? Sa populasyon. Konti ho talaga. Alam nyo, nung nasa administrasyon tayo nung nakaraan. Tagal ko na nirekomenda yun. Kailangan dagdagan natin kung pwede, doble natin yung bilang ng mga pulis, pati sa army. Ang ratio, Attorney Sal, 1 policeman for every 500 inhabitants. 1:500, sir. 500,000, Diyos ko naman. Dagdagan ho natin ng mga pulis. Hindi po pwede yung ganyan. Kaya hirap tayo eh. Isa rin po sa mga na babasa natin sa ground, Attorney Sal, na komento, is parang nahahati at parang napipigilan ang mga pulis sa paggampan sa kanilang tungkulin dahil pag nasobrahan ka naman, may issue ka naman ng human rights. Ano mo naman paano ngayon ng administrasyon? Medyo mainit sila, lalo na pag nadudugtong yung illegal drugs campaign sa PNP. So alam mo yung sinasabi ng legal department, hindi kailangan yun. Meron tayong PAW. Kung they cannot afford, nandiyan ang PAW eh. Pwede silang tulungan. Tsaka, ang mas maganda siguro, kasi nga, yung mga pulis, ang usual na sinasabi natin, mali yung ginawa niya, wala kayo sa procedure. Di dapat, during the course of your training as a policeman, kasama sa kurso yon. Yung mga dapat niyong gawin, pag magre-raid, anong procedure, dapat kasama yon. Pag hindi kayo nakapasa, hindi po pwede kayong maging pulis. Ayan. Maraming salamat, Attorney Sal. On a related issue, abay nagkaroon po ng investigasyon dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso hinggil daw po sa mga issue ng extrajudicial killings sa ilalim po ng drug campaign ng former Duterte administration at ini-issue, Attorney Sal. Mukhang nais ipatawag si former President Duterte at si Senator Ronald Bato de la Rosa. Your thoughts on that, sir? Teka muna, ang ganda yata na. Ibalik mo nga yung polo ni Presidente Duterte. Passionista ang dating Ibalik nyo nga yun. Ayan. Yan. Aba, talaga naman. Mr. Passion. Passionista ng Presidente Anyway, yan po ang alam po niya. Matagal ko nung ako'y nasa Malacanang pa, tagapagsalita niya at abogado niya. Yun ang claim na 20,000 plus. Sama nagmula yun? Nagmula yung kay Rappler eh. Sino nga si Rappler? Si Maria. Maria Ressa. Si Maria Ressa. US funded. Siya nag-release nun. And in fact, personally, I asked her. Sabi ko, I don't remember na kung personally o basta parang sinagot niya yung tanong ko eh. Sabi ko, saan mo na ako yung 20,000? Sabi niya, ni-report lang yan ng isang dyaryo din eh. Ay, tinamaan ng magaling ka ako. Inuulit mo lang pala, hindi mo verify. Kaya ever since, hinahamon na po natin, kahit si Presidente Duterte, yung 20,000 yun, nasaan yan? Saan ang listahan yan? Kasi, yung gobyerno, meron pong listahan ng mga napatay o namatay in the course of the raid. Kumpleto ang facts. In fact, pinalalabas pa sa TV. O yun ang recorded. Yung sinasabi niyo, chismis. Nasaan yun? Tsaka, ayun, tama yun si Congressman Abante. Sabi niya, kung totoo yan, may mga kliyente ka, bakit di ka nagpapile? Sabi naman nung abogado ayaw mo mag-file eh. Tapos ayaw mag-file, tapos sinisisi niyo yung nakarang administrasyon. Pero, di ba, attorney, overwhelming po ang comment ng taong bayan doon sa war against drugs. At may resulta. Talagang narami din nasasabi sa ating comment section na mukhang pag Duterte na mga programa, binabalikan at sinisiraan. Anong masasabi mo doon, sir? Siyempre, sino ba sumisira? Di mga kalaban ni Presidente Duterte. Ang katotohanan niyan, talagang ang tao, nung panahon ng administrasyong Duterte, sila po ay naglalakad sa kalye, umuwi, nagpupunta sa trabaho, nang walang agam-agam na sila ay madidisgrasya, mananakawan, ma-hold up, mababaril. Kasi nga, ang mga pulis noon, sa panahon ni Presidente Duterte,
talagang ginagawa nila. Pinapain nila ang buhay nila dyan para maging mapayapa ang taong bayan sa kanilang araw-araw na pag-ikot sa kanilang mga buhay. Ayan pa yung issue, Attorney Sal, na marami rin nagsasabi na itong investigasyon sa Kamara, idudugtong ho ito doon sa posibleng ICC arrest naman kay former President Duterte. Ay, kita mo, sabi ni Congressman Abante, huwag nang babanggitin ng ICC rito, ha? Yan, insulto yan dito sa bansa natin na pinakikalaman nila. Okay ka dyan. Abante ka pa. Pero sir, knowing the former president, do you think dadalo ang former president sa House probe? Sabi naman ni Congressman Abante, we will have to give due respect to the President. He wants to come. He may want to join us. Kung ayaw niya naman, wala rin problema. Kasi, pag tinawag mo Presidente, sasabihin sa'yo ni Presidente, nasaan yung 20,000? Pakita niyo sa akin mga listahan. Sino yan? Kailan namatay yan? Anong petsa niyan? Anong okasyon yan? Abogado ito Of course. Di ba? Kaya useless. Kung wala kayo may sagot, huwag niyo nang tawagin, mapapahiya lang kayo.